Ang lihim ni Lisa, isang serye ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang magkapatid. Dalawang magkapatid na sina Lita at Lisa. Magkaiba man sila ng hilig, parehong nahulog ang loob kay Marco, ang bagong lipat na kapitbahay na mahusay tumugtog ng gitara. Pinili ni Marco si Lita at tinanggap ni Lisa ang desisyong iyon. Totoo nga ba? Isang taon na ang lumipas. Masaya nang magkasintahan sina Lita at Marco. Tuwing hapon, nasa kanila pa rin si Marco. Ngunit ngayon ay opisyal ng kasintahan ng kanyang ate. Si Lisa? Siya ang laging nasa likod, nakangiti habang pinagmamasdan sila. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, bawat tawa ni Marco ay sinisilid ni Lisa sa kanyang puso. Bawat kanta nitong tinutugtog ay kanyang tinatago sa alaala. Tuwing gabi, kapag tulog na ang ate niya, binubuksan ni Lisa ang kanyang diary at sinusulat ang mga bagay na hindi na niya kayang sabihin ng malakas. Mahal ko pa rin siya at alam kong mali ito. Isang gabi ng tag-ulan, umuwi si Marco na basang-basa. Naabutan niya si Lisa sa sala, nag-iisa. Natutulog na raw si Lita. Lisa, pwedeng makahiram ng tuwalya? Basang-basa ang buhok ni Marco. Habang inaabot ni Lisa ang tuwalya, may nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na litrato. Litrato nila ni Marco noong baguhan pa lang silang magkakilala, bago pa naging opisyal ang relasyon nito sa kanyang ate. Napatingin si Marco. Napatingin din si Lisa. At sa segundong yon, parang bumagal ang mundo. Lisa, itinatago mo pa to? Hindi nakaimik si Lisa. Naramdaman niyang may tumutubong luha sa kanyang mga mata. Matagal na to. Kalimutan mo na. Pero hindi iyon ang huli. Kinabukasan, may nakitang sulat si Lita sa ilalim ng una ni Lisa. Sulat na hindi natapos. Sulat na nagsisimula sa, "Mahal na mahal kita, Marco. At kahit alam kong hindi ako ang pinili mo." Nanlamig si Lita. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Haharapin ba niya si Lisa? O magpapanggap na lang na walang nakita? Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang bumukas ang pinto. At nakatayo roon si Lisa, namumutla. Nakita niya ang hawak ng ate niya at alam niyang wala nang bawian. "Lisa!" Mahinang tawag ni Lita, nanginginig ang boses. "Totoo ba to?" Hindi sumagot si Lisa. Napatungo na lang siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, umagos ang luha na sa loob ng isang taon ay pinipigilan niya. "Pasensya na, ate. Hindi ko kayang kalimutan ang taong una kong minahal." Wakas. O simula ng pagsubok. Ano kaya ang gagawin ni Lita? Paano kaya ito tatanggapin ni Marco? At hanggang kailan magtitiis si Lisa? Minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi sa pagitan ng magkaribal, kundi sa sariling puso.